Boss, kamusta? Tagal-tagalin tayo, hindi naka-upload ng mga videos mga boss dahil sa daming mga activities na nangyari sa atin at medyo rin tayo na busy sa personal na buhay natin. Imbitahan tayo sa sulit na nanonood sa atin sa ating YouTube channel at tunay na nakasunod sa atin. Tayo yung pinili niya para ipa-decode yung lugar at area niya. So itong lupa niya ay napagitnaan ng main road, highway. Lupa niya dito sa kabila, sa ibabaw, at lupa niya din dito at papabasa niya. So sa Pagadian na area to mga boss, medyo malayo din sa tunay na main road, highway. Ayan, medyo malawak-lawak yung lugar pero napakasukal. Nilinisan lang niya yung lugar na may mga marker sign. Kaya titignan natin. Sayang hindi niya nalinisan lahat. So direkta natin compare sa tunay na area mga boss, yung marka na ating babasahin. So ito siya mga boss. Ito siya. Kung bilis at madali mo siyang ma-compare through area at madali mo talaga siyang mahanap kung saan siya nakapoint. Yung point na sinasabi ko, huwag yung arrow mga boss. Ang gagamitin natin direkta yung human face, o kailangan matulis na imahinasyon yung gagamitin. Yun ang pinaka-mainam, pinaka-madali. Ang matulis na imahinasyon. Kombinasyon natin ang buong bato gamit ang human face or animal face. So ngayon mga boss, makikita natin sa markang ito. Ako lang yung nag-iisa mga boss, wala akong kasama kasi gusto ni sir na tayo lang yung magbasa sa area. Kasi natapos ko naman in-explain at inuulit ko lang to para din sa mga viewers maintindihan ninyo. So ito siya mga boss, mukha siya ng tao kung titignan natin, dahil sa imahinasyon gagawin natin tong mata dito, yung tinapyas ng sadya. Ito parang normal na siya pero tinapyas ng sadya lang, at dito ito yung parang gawa talaga ng tao, tinapyas ng sadya. At dito dalawang bibig ang tinutukoy dito, pinapakita. Pero dito pwede natin gawing ilong to, pwedeng dito. At sa coding mo siya ibabase mga boss ay triangle pattern. Ibig sabihin inside or under. So hindi dito sa loob ng bato or sa ilalim ang tinutukoy sa triangle, kundi ibig sabihin nandun ka sa loob ng treasure spot. Yung meaning niyan triangle na sinasabi nating mata at ilong ay tinutukoy niyan ang lugar. Ibig sabihin pwede yang malalim na parte ng lupa, ganun din dyan, at dito rin natin mababase kung saan sa kanila yung treasure, kasi titignan natin sa dot dyan kung saan ang may magandang dot na segunda. Kagaya nito malaking tapyas at may dot dito may parting diamond. So pwede natin ibase natin to na ito yung tawag nito mga boss, ito yung prospect na deposito. Kasi sa coding na diamond sign dot ay makikita natin yan perfectly, na sa coding yan mababase. So human face marker. So ngayon paano siya mahanap at makita gamit yung human face at hindi arrow yung susundan natin? Kasi kung dito tayo susunod sa tapyas na to, pwedeng doon kanya ipasa sa baba or dito. Kaya ang pinaka magandang paraan talaga yung human face o animal face na combination na malalim na imahinasyon. Ang mata doon ang natutukoy kung saan siya nakatingin, doon yung tunay na direction. Yun po ang ibig sabihin at meaning na yan. So ngayon, para saan to nakatingin, dahil ang ruling nito, ang plastada ng bato, yung shape niya ay naka 45 degree angle. So naka 45 degree angle mga boss. Ayan siya kung titignan natin sa gilid. At dito tao talaga siya na para siyang nakahiga lang. Ayan. At tinitignan niya yung harap. So yung harap niya tinitignan mga boss.
Andito sa harapan niya ang tinitig. Ayun na dito na parte ang tinitignan niya mga boss. Ayan na parte na yan. Yan lang kalaki ang nilinisan ni sir dahil dyan yun may magagandang marka. So iwan ko lang kung may prospect ba na deposito dyan at babasahin lang din natin dahil binayaran niya tayo sa ating talent fee at sa biyahe expenses siya yung gumastos sa lahat. Tayo dito sa marka na to mga boss, sa sinasabi kong human face. Dahil naka 45 degree angle to ba to, at doon sa kinapture ko doon sa harap 45 angle din, kaya pwede natin ibase doon sa harap siya mga boss, dahil dito na parte wala namang bundok dito at ano siya tawag nito, ang human face niya, mata niya talaga tumitingin dito sa likuran natin, yung pinapakita ko sa inyo. Kaya pwede natin, ang tapyas na to mga boss ay pwede siyang malalim na parte ng lupa at dito. So ito siya ay reflected na klase. Kibali itong klaseng bato na to, ito mismo yung tao. Ako to kibali yung tao, na para siyang nakaharap lang siya sa salamin, na kitang-kita niya yung sarili niya sa harap. Ito lang yung meaning niya mga boss. Kaya puntahan natin yung itaas at babasahin natin ang ibabaw din kung paano at kung ano ba yung connected sa marka na to doon sa ibabaw. At sa video na to mga boss, bago tayo magpatuloy, sana pindutin niyo yung subscriber button para po sa mga more update na mga videos na gagawin natin, para lahat ng mga videos na ginawa ko ma-notify kayo at makita niyo lahat ng mga luma at mga bagong video na na-upload at darating pa. So pasensya din mga boss kung sa gagawin kong video na to na sinishare ko sa inyo, hindi ko maituro sa inyo yung treasure deposit kung saan man yun, dahil ang request ni sir hindi ko lang ituro for secure na lang din, para doon sa kanilang area kung sakali kung tatrabahoin to. Hindi nga pinabanggit kung saan dito sa lugar ng Pagadian. Ang kwan lang is ma-vlog ko lang para sa mga viewers ko. Tinuturo ko lang yung mga basic kung saan yung travel, direction at human face na connected din talaga sa coding, sa code sign and symbol mga boss. So akyat tayo. 45 degree din yung angle ng curving ng lupa dito, yung shape. At may mga tanim na pala tong mais. At naturo ko na din kay sir kung saan yung prospect na deposito dito. At papakita ko lang sa inyo kung anong klaseng marka ang binasa lang namin dito. So una tayong babasa ngayon mga boss, dahil si sir hindi siya pwedeng manood dito sa video, hindi niya gustong makita dito sa ating video. For the secure lang daw, sabi niya. So dahil medyo matagalan tayo dito sa pagtayo, paikot-ikot lang tayo, dahil lahat ng mga nakikita kong mga bato dito tinitignan ko kung saan yung mga legit marker. So di tayo babase sa direkta to arrow. So titignan natin kahit anong klaseng shape o curving ng bato. Importante makita natin yung combination gamit yung nasa coding: heart, triangle, diamond, circle, oblong, star, kahit na anong klaseng shape, basta combination doon sa coding makikita natin. At di din pwedeng maiwala natin yung sinasabi ko na combination sa human face or animal face, dahil yun ang magtuturo sa tunay na direksyon o travel sa isang marka, kung saan yung dadalhin talaga
na tunay na spot. Kasi kung babastahin mo lang, arrow yung susundan mo, pwedeng countersign lang din yung ituturo niya. Yung combination of triangle, kagaya noon, yung si babaw, pareho siya, may tapyas, malapad. Para normal lang yung bato, pero sa ibabaw yung combination niya isang bato. So nag-forming 2 triangle siya mga boss. At kung ibase mo rin dito, malaki, doon na nag-formang triangle, at dito ay nag-pattern din siya na triangle. So ang puzzle niya dito mga boss, kailangan i-solve natin kasi yung pattern niya ay triangle dito. Kung ano man doon sa marker na pinakita ko sa inyo, na yung human face doon sa tabing kalsada, ay triangle pattern din yung ginawa dito. So yung bato na doon ay connected dito sa marker. So di pwedeng yung tatlong tapyas na doon ay gagawin natin yung triangle. Yung mata na doon ay ito na siya yung triangle pattern. Di pwede dahil decoy po yung tinutukoy niya dito. Yung sinasabi ko sa inyo, yung tapyas na yan pwedeng malalim na parte ng lupa, malawak yan. Kaya malawak din ang makikita. Pwede ding emboss marker. Kasi doon yung tunay na kopya niya. At dito rin malaking bato siya, at dito ay combination din niya. Kaibahan dito nga may bato pero maliliit sa gitna. Yan, combination to triangle. Pareho din yung layo. At dito rin sa tinatayuan ko, malaking bato. At dito, combination din yang tatlong nagline. Nasa coding yan. North, South, East ang combination niya. North, South, East ang combination alignment. Tapos yung isang bato, yun lang. Tapos kung titingnan mo yung shape niya, may pagka-rectangle, oblong, tapos may heart doon sa baba. At tapyas dito para siyang arrow na combination to diamond. Triangle. So ibase natin, ay combination natin yan sa human face. At ang marker na yan ay dito naka-point sa banda na to, sa tinatayuan natin. At kung titignan natin yung shape o forma ng lupa, ito lang yung parang nakabaluktot dito. Tapos medyo patag doon si babaw, pwedeng paglagyan ng bahay. Baluktot to, baluktot, tapos doon na yung banda ang patag. So pwede siyang landmark tong maliit na parang naka-emboss dito. Ang ano lang dito mga boss, hindi natin gaano makita yung tunay na ground ng lupa. Yung curving niya dahil yung iba dito ay masukal. Diyan, na parte yung may mga saging na yan ay kanal siya. Papunta dun sa baba. Kanal. So hanap pa tayo dito sa iba. Tinapyas pero maliit, di natin mababase na marker. Nakasimple attire lang tayo mga boss dahil napakainit kung ano tayo. Nagchichinilas lang. Dahil di naman tayo nag-commute sa biyahe natin. Dito na parte mga boss, ayan o. May pagkakaiba siya dito, pero mabasasabi nating nature. Pero kung ibase ito combination natin, ay ito yung sinadya dito, ito yung normal, ito yung sinadya, tinapyas ng sadya siya. Kaya combination to human face ang tinitignan niya doon sa ibabaw. Sa ibabaw, malayong malayo yung tinutukoy na sa ibabaw. Ibig sabihin yan, ito para siyang naglitrang C. Pag ganitong dot na klase, ibig sabihin hanapin mo yung formang C din na bato na ganito yung open niya dito nakaharap. Ibig sabihin makikita mo rin sa ibabaw yung bato na formang litrang C na yung open niya is dito rin pababa. Pwedeng kasi malawak to, ibig sabihin nag-combination to mga bato na pinormang litrang C at may dot sa loob. Makikita din yan natin sa coding mga boss, C with dot sa loob, ibig sabihin posibilidad to na treasure to. Pwedeng deposito to doon sa tunay na
actual. So ibig sabihin 2 inches, kukunan natin ng dimension to 2 inches. Pwedeng mga sa ang 2 inches na yan, pwedeng 20 feet to 20 meters ang lawak nito na pinormang letrang C. Or lupa kaya na posibilidad na formang C yung lupa, ginaya lang. At inukit dito na maliit. At dito nilagay ang isang masasabi natin na prospect treasure. Ito siya mga boss. Ganun lang. Ito tips sign mga boss. Ito pag may makita kayo ito malalim. So ito siya mga boss. Kanal na parte. Combination sa tunnel. Kita niyo yan, normal na siya titignan, pero akalain mong ito yung nag-iba. Nature siya titignan, pero yung tipak niya para siyang sinadya. Combination of heart. Ito siya parang normal na to. Normal na siya na tinipak. Tipak siya. Nature. Pero para magsisilbing heart combination doon sa coding, sinadya siyang tinipak dito. Ayan o. So naging heart siya. Naging heart. Kaya yung dot mga boss, ayan o. Ayan. So okay siya sa rolling. Yung dot niya, ibig sabihin, hanapin mo lang, titignan mo lang ng maigi, sakto yung lupa kung nagporma ba siyang heart. At ang parte ng heart, halimbawa ito yung heart. So papakita ko sa inyo ng malayo, ito yung heart. Capture ko lang para maintindihan niyo mga boss. Yan. At nasa gitna yung isang dot mga boss. Kung nakita mo yung parte ng lupa, naka-emboss din dyan. At dyan na parte ay naka-emboss. Dalawang magkaharap na emboss. So pwede mo siya i-combination to heart kasi dito na parte ay malalim. Malalim na parte dito. So pwedeng yung pusod niyan dito sa kanal ng heart na inukit doon, na sinasabi natin nature, kinombination lang, tinapisan para maging marka. Ibali sila yung nag-adjust sa lugar to marker. Ayan, pwedeng yun combination niya yung sa kanal ng heart. Tapos pinakyat na doon sa ibabaw, pwedeng paikot yun doon ka paikot yung bilog ng heart. Isang round niya, papunta dito yung puwit sa baba, dito sa atin. So ganyan siya boss pagkabasa. Kung ano yung declare doon sa marker, tapos kinumpir mo na forma din siyang heart. Kung saan mo makita yung dot doon sa marka, kung saan siya nakaposisyon, nakalagay, doon mo ibase. Ibig sabihin, andun din malapit sa gilid yung dot. Ibig sabihin, pwede siyang treasure, deposito doon sa lugar. Natapos din tayo sa pagbasa doon sa lugar. At sana may nakuha kayong idea at paraan doon sa pinaliwanag ko man lang. Doon sa human face, combination to puzzle to pattern, paano siya isolve. So, yan lang siya mga boss. Sana sa susunod nga video ay inyo ring aabangan at mag-comment din kayo sa baba para po magkausapan tayo kahit dito man lang. Maraming salamat po at see you sa next video.